Nagmamadaling bumalik ng rest house si Ana at Julius. Habang nagmamaneho si Julius ay tumawag si Miranda at nagtanong kung nasaan ang mga ito. Sumagot si Julius na pabalik na sila sa rest house. Sinabi ni Miranda na sabihin kay Ana na huwag muna itong aalis dahil may sasabihin siya. Sa daan ay biglang nakita ni Ana si Sarah. Sinabi nito kay Julius na ihinto ang sasakyan. Anong ginawa mo sa anak mo? Siya na rin mismo nagsabi. Patayin na kami sa isa't isa. Kung ayaw niya sa akin, mas ayaw ko sa kanya. Sa'yo na! Pagsama kayong dalawa! Galit na sumagot si Ana na kung sa tingin ba ni Sarah ay madali nitong bawiin at ipamigay si Grace ng ganoon na lamang. Dagdag pa nito na hindi pagmamay-ari ang anak. Kaagad na pinuntahan ni Ana si Grace sa may kubo. Mawala na po siya? Wala na. May ginawa ba siya sa'yo? May sinabi ba siya sa'yo? Okay ka lang ba? Hindi niya na po ako babalikan, diba? Kaya na po ang mama ko, diba? Ako, kasama mo ko. Diba sabi ko sa'yo hanggang dulo? Hindi kita iiwan. Habang naiyak si Grace ay napayakap ito ng mahigpit kay Ana. Sa pagbalik naman ni Sarah sa kanilang bahay, ay galit na galit ito kay Ana. Biglang dumating sina Oscar. Kita sa mukha ni Sarah ang pagkagalit sa mga sinasabi ni Oscar. Sumagot ito na buhay si Grace at itinatago ito ni Ana at Miranda. Hindi ko pinatay. Bakit ba ako? Bakit ako? Bakit hindi si Ana? Kay Ana naman yung anak ko Huwag mo sa akin hanapin. Tinatago sila ni Miranda. Buhay siya. Samantala, sa bahay ni Erin ay pinatuloy nito si Vincent. Dumating naman si Helena at Charlie. Narinig ni Erin na ibinenta ng kanyang nanay ang inn. Lalong nagalit si Princess kay Ana. Kung nabubuhay ang tatay niyo ngayon, hindi na yun gagawin para kay Ana? Minahal niya si Ana ng pareho ng pagmamahal niya sa inyo. Pero wala na si tatay, Nay. At dahil yun sa kanya, kaya wala na tayong obligasyon sa kanya. Sinabi ni Helena na hindi niya ibinigay lahat kay Ana, na nagtabi din siya para sa kanilang pagsisimula. Sumagot si Princess na hanggang kailan sila mag-a-adjust kay Ana at kailan sila uunahin ng kanilang nanay. Samantala, nalaman ni Ana at Julius na si Jessica ang nagsumbong sa mga pulis. Pati si Sarah nakarating din dito. Pero nagkausap kami ni Sarah. Pinauubayan niya na sa akin si Grace. Do you think that everything that's happened, you can really trust her? Ana, hindi niya bibitawan ang anak niya na ganun lang. May tumawag naman kay Oscar tungkol sa nangyaring operasyon sa San Rafael, sa mga sindikatong gumagawa ng mga pekeng papeles, na nakatakas ang mga sindikato at ang nagpagawa ng mga pekeng papeles. Kasunod noon ang pagtawag ni Vincent. Hello, Nak? Hello pa. Alam ko na kung nasan si Ana. Sa San Rafael pa. Bilis naman na, baka makatakas pa sila. San Rafael? Oo pa, sa San Rafael. Ano yung magsasara sa kaso na hawak mo? Tignan natin kung tawagin ka pa nilang pulpul na polis. Salamat, anak. Vincent, sino kausap mo? Papa mo? Pulis siya. Sa rest house ay kinausap ni Ana si Grace tungkol sa mama nito. Nagtanong si Grace kung masama ba ang kanyang ginawa at kung masama ba siyang anak. Iba po ang anak. Dapat parating love ang mama. Sinabi ko po sa kanya, kayo na po ang mama ko. Hindi na siya. Sinabi ni Ana na alam niyang hindi madali. Na kahit anong mangyari ay nanay pa rin iyon ni Grace. Na alam niyang mahal na mahal niya ito. Napaiyak si Grace. Si mama, hindi ako nagpapasaya sa kanya. Pero kayo po, laging positive ang sinasabi niyo sa akin. Habang nagsasalita si Grace, ay hindi napigilan ni Ana ang mapaiyak. Samantala, habang nasa sasakyan sina Helena, ay tinatawagan ni Erin si Ana at Julius, ngunit walang sumasagot. Sinabi ni Helena na walang signal sa lugar na iyon. Lingid sa kaalaman ni Ana na dumating na si Oscar sa may labas ng rest house. Habang naiyak naman si Ana, ay sinabi nito kay Grace na sobrang bilib siya dito. Dahil kahit nasaktan at nahirapan, ay naging matapang pa rin ito. Nangako si Ana kay Grace na aalagaan at gagabayan niya ito hanggang sa dulo. Hanggang tumanda po kayo. Kahit nauugod-ugod na, maputi na yung buho ko.
ko yung mama mo hanggang dulo. Mama, mahal kita. Samantala, may kinausap na abogado si Chito habang nakakulong ito. Galit na sinabi ni Chito na kailangan makalabas siya doon. Sumagot ang abogado na malakas ang mga ebidensya laban dito, na ang laban lang nito ay kung makikita ang bata, na sasabihin ng bata na sinasaktan siya ni Sarah. Sinabi ng abogado na wala siyang maipapangako kung wala ang bata, na kung makikita ang bata ay saka siya babalikan nito. Walang nagawa si Chito sa pag-alis ng abogado. Dumating naman si Sarah na galit kay Chito. Hayop ka, Chito. Hudas! Sinong utas sa ating dalawa? Ha? Iniiwan mo ako eh. Kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon. Pero hindi ako papayag na ako lang yung makulong. Hihilahin kita papapa. Galit na sinabi ni Sarah na kung doon na lamang ba sila uuwi, na ginagawan siya ng kwento nito, na sinasaktan niya si Grace. Napatawa naman si Chito sa mga sinasabi ni Sarah. Ikaw yung dahilan kung ba't ako nandito sa impyernong to. Chito, andito ka sa impyerno na to kasi tanga ka. Di ba binalaan kita? Hindi ka naman nakinig ah. Tapos ano kasalanan ko? Uy, Chito, sa ating dalawa, mas tanga ka. Gonggong! Sa ginawa ni Chito ay nawalan ng malay si Sarah. Samantala, habang nasa labas ng rest house si Oscar, ay nakita ito ni Miranda. Kaagad itong nagtago at pinuntahan sina Ana. Habang nakatok si Oscar sa may pintuan, ay nagtago sina Ana. Binuksan ni Miranda ang pintuan. Nagulat naman si Oscar nang makita nito si Miranda. Sa pagpasok nito sa loob ay napahanga ito sa ganda. Nagtanong si Miranda na kung ano ang ginagawa doon ni Oscar. Miss Miranda, baka pwede makigamit ng washroom. Layo ng biniyahe ko eh. Hindi naman siguro ipagkakait yun. Follow me. Sinamahan ni Miranda si Oscar sa itaas. Nagkaroon naman ng pagkakataon sina Ana na makatakas. Dumating naman si Julius at tinulungang makatakas sina Ana. Ngunit biglang sumabit ang jacket ni Grace sa may pintuan. Sa pagbaba ni Oscar ay nakita nito si Ana at Grace. Grace, sumama ka sa akin. Sir, hindi pwede. No. Hindi mo naintindihan ang sitwasyon. Okay? Ikaw ang hindi nakakaintindi, Mr. Hernandez. Labag sa batas ang ginagawa niyo. May kung ayaw mo aresto kita. Tumabi ka dyan! Sir, hindi pwede. Tumabi ka! Sir! Ana! Tawag mo ako! Go! Ako para sa kanya. Habulin mo si Grace! Tawan mo ako! Nagkagulo sa loob ng rest house habang pinipigilan ni na Julius si Oscar na kunin si Grace. Mabilis na tumakbo sa labas si Grace. Kasunod nito si Ana. Nagkasakitan naman si Julius at Oscar. Sa pagsunod ni Ana kay Grace ay nakita ito ni Helena at Erin. Sa pagtakbo ni Grace ay napapunta ito sa may ilog na malakas ang daloy ng tubig. Grace! Grace! Ate! Ate, yun siya! Grace! 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 Kaagad na lumangoy si Ana upang sagipin ang bata. Nakita ni Oscar kung paano sagipin ni Ana si Grace. Muling nagkagulo ng kukunin na ni Oscar ang bata. Pinipigilan ito ni na Julius at Ana. Aksidenteng naitulak ni Helena si Oscar at tumama ang ulo nito sa bato. Nawalan ng malay si Oscar at sumigaw si Erin nang makita nito na duguan ang ulo ni Oscar. Bumalik sa alaala niya ang nangyari sa kanyang tatay. Sa rest house ay ginamot ni Ana ang sugat sa ulo ni Oscar. Sinabi ni Ana na mas magandang maipa-check up sa klinik. Nagpasalamat naman si Oscar sa ginawa ni Ana. Sumagot si Ana na hindi siya masama gaya ng iniisip nito. Nagpaalam si Ana upang tingnan si Erin. Lumapit si Grace kay Oscar. Sir, hindi naman po sinasadya ni Mama eh. Mama? Pinilit ko ba niya tawagin niya, Mama? Hindi po. Ako po may gusto nun. Hindi mo siya, Mama. Kinidnap ka niya. Tinulungan niya lang po ako, sir eh.
Hindi ko na po kasi kayong tumira sa amin. Dahil ba sinasaktan ka ni Sarah at ni Chito? Sinabi ni Oscar na huwag nang mag-alala si Grace dahil nakakulong na ang dalawa, na hindi na siya masasaktan ng mga ito. Dagdag pa ni Oscar na sumama na sa kanya si Grace upang matapos na ang gulong iyon. May ahensya ng gobyerno na mag-aalaga sa'yo hanggang makahanap ng pamilya na kukup-kup sa'yo. Ipapaampon po ako. Paano pagsaktin din nila ako? Hindi ko hahayaang mangyari yun. At saka, may mama na po ako, si Mama Ana. Bakit po kayo sigurado? Hindi nyo naman po kaano-ano. Sinabi ni Grace na gano'n ang matatanda kapag hindi ka ano-ano. Na pagkatapos noon ay siguradong makakalimutan na siya dahil ang mga kapitbahay nila ay walang pakialam sa kanya. Na kahit sinasaktan siya ay hindi siya tinutulungan. Kaya po, sir, huwag niyo po kukunin kay Mama. Pang ibibigay niyo po ako sa iba. Pwede po sa kanya na lang, sir. Sa mga sinabi ni Grace ay natigilan si Oscar. Samantala, sa isang klinik ay pinuntahan ni Ashley si Sarah. Sinabi ni Sarah na kailangan niya ng magaling na abogado upang naabswelto siya. Sumagot si Ashley na marami siyang kakilala, ngunit kailangang may kapalit iyon. Pumunta ka sa San Rafael. May makikita kang rest house doon. Makikita mo hindi lang si Miranda, pati si Ana at saka si Grace. Siya ang nagtatago sa kanilang dalawa. Sa rest house ay nagtanong si Oscar kung okay na si Miranda. Sumagot si Julius na nagpapahinga na. Nagpaalam si Oscar na uuwi na siya. Nagtanong si Ana kung hindi na nito kukunin si Grace. Kung ayaw niya sumama, hindi ko na siya pipilitin. Baka matrauma palalo yung bata. Ganun din yung anak ko nung bata pa siya. Hindi ko rin pinilit. Pero hindi porket gusto niya sa'yo, kaya hayaan ko mangyari yan. Sir, minor de edad pa si Grace. Wala pa siya sa hustong edad. Hindi pa niya alam kung ano ang tama at mali. Pero kayo matanda na kayo. Alam niyo na mali ito. Sumagot si Ana na alam niya lahat ang kanyang ginawa at handa niyang harapin lahat iyon. Na gusto lang niya na siguradong ligtas si Grace at mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Sinabi ni Oscar na wala na siyang magagawa dahil nagsumbong na sa mga pulis si Sarah. Samantala, sa klinik ay kinausap si Sarah ng isang abogado na makakauwi na ito dahil hindi sapat ang ebidensya laban dito. Na walang magagawa ang mga sinabi ni Chito dahil paratang lamang iyon na walang basehan. Nagtanong si Sarah kung ano ang mangyayari kay Chito. Sumagot ang abogado na ililipat na sa city jail. Nagmamadali naman si Ana sa pag-aayos ng kanilang gamit. Sinabi nito na kailangan na nilang umalis dahil nalaman na ng mga pulis ang lugar na iyon. Ate, sorry kasalanan ko to Kinaibigan ko si Vincent. Pero hindi ko alam na anak siya ng pulis. Niloko niya ako, ate. Ano ka ba, Erin? Wala kang kasalanan. Kay Sarah na lamang kung nasan kami. Basta ang importante ngayon magpagaling ka, ha? Sa paglapit ni Julius ay biglang natigilan si Erin. Nakita nito ang dugo sa damit ni Julius. Kita sa mukha ni Erin ang pagkatakot. Muling bumalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kanyang tatay sa dagat. Mama, nakita ko po. Wala nangyaring ganun, anak. Huwag ka magsasalita ng ganyan, lalong-lalo na sa mga pulis. Gusto mo ba makulong ako? Mawawala pati si Mama. Habang umiiyak si Erin, ay napatingin ito sa kanyang nanay. Nagtatanong si Helena kung bakit. Takot na takot naman si Erin. Abangan pa natin guys ang part 2 ng episode na ito.